Nasa Hilton Hotel ako sa downtown Albany, malapit sa Kapitolyo. Alas 9 ng gabi noon, Huwebes, at naroon ako hindi bilang isang panauhin, kundi para hanapin ang aking asawa. Kasama niya roon ang kanyang kasintahan. Hindi niya alam na alam ko, pero alam ko. Matagal ko na ring alam, at araw-araw akong kinakain nito. Kailangan kong kumilos. Matagal akong nag-isip kung ano ang gagawin. Tiniis ko ang kanyang affair sa loob ng ilang buwan, umaasang matatapos ito. Hindi ito natapos. Patuloy na nakikipagkita si Diana kay Darren Ranger habang nagpapanggap na isang tapat na asawa. Ang mga usapan namin tungkol sa mga plano sa hinaharap ay pawang kasinungalingan. Nagtataka ako kung ano ang mali kong nagawa, kung bakit siya bumaling sa ibang lalaki. Malinaw na hindi na ako sapat para sa kanya. Sinubukan kong hayaan siyang magsaya, umaasang babalik siya sa akin, ngunit nang matikman niya ang buhay kasama ang ibang lalaki, hindi na siya babalik. Pagkatapos ng ilang buwan na walang pagbabago, nagpasya akong wakasan ito. Tumagal bago ko ito matanggap. Mahaba ang oras ng trabaho ko, madalas 18 oras sa isang araw. Ito ba ang dahilan kung bakit siya naghanap ng ibang lalaki? Napapabayaan ko ba siya? Hindi ko naman iniisip, pero may mali. Bakit hindi niya ako kausapin? Kung hindi ko natutugunan ang kanyang mga pangangailangan, bakit hindi na lang siya umalis? Sa halip, nagkaroon siya ng kasintahan at nagsinungaling, na nagsasabing mahal niya ako. Bakit hindi na lang tapusin ng maayos sa pamamagitan ng diborsyo? Napakaraming tanong, kulang ang sagot. Gumawa ako ng plano, hindi perpekto, pero kaya kong panindigan. Hindi ako naroon para maging marahas, hindi ito sulit. Hindi ko susuntukin ang kanyang kasintahan. Nagbabala ang abogado ko laban dito, mapupunta lang ako sa kulungan. Hindi. Naroon ako para wakasan ang aming relasyon at marahil ay bigyan siya ng isang sandali ng pagdurusa. Gusto mong malaman ang tungkol sa akin. Ako si David Walters, 31, ipinanganak at lumaki sa Albany. Isa akong emergency room physician. Dati akong nagtatrabaho sa pangunahing ospital. Malapit lang ang aking ina, ama, at kapatid. Mayroon din akong asawa. Kamakailan lang ako nag-leave of absence para makapagpahinga mula sa burnout, pinayuhan ako ng sarili kong doktor. Hindi ko pa nasasabi sa aking asawa dahil wala siyang pakialam. Kailangan ko ng pahinga, lalo na pagkatapos kong matuklasan ang kanyang affair. Ang asawa ko ay si Diane Walters, ni Stapleton. Siya ay 30 taong gulang at nagtatrabaho sa isang national bank. Nakatira kami sa isang magandang 2-bedroom apartment malapit sa ospital. Walang anak, salamat na lang. Si Diana ay 5'8", may mahabang buhok na brunette at napakaganda. Madali niyang nakukuha ang atensyon ng mga lalaki. Nagkakilala kami sa unibersidad, sa isang klase sa English. Nagustuhan ko siya mula pa noong una. Inaya ko siyang lumabas, at magkasama kami hanggang ngayon. Pagkatapos ng unibersidad, nagsama kami ng halos 2 taon at nagpakasal pagkatapos kong matapos sa medical school. Naiwasan ko ang malalaking utang dahil sa tulong ng aking mga magulang. Nagtrabaho ako ng husto tuwing tag-init para kumita ng pera. Maayos ang kalagayan ng aking pamilya. Ang aking ama ay nagpapatakbo ng isang matagumpay na negosyo sa konstruksyon na may higit sa 100 empleyado. Nagtrabaho ako para sa kanya tuwing tag-init para bayaran ang tuition ko. Alam ko ang hirap ng trabaho. Ngayon ay nagtatrabaho ako ng 18 oras na shift sa ospital, at naka-on call ako sa mga araw ko ng pahinga. Pero wala kang pakialam doon. Gusto mong malaman kung ano ang nangyayari sa Hilton kasama ang aking asawa. Well, malapit na itong maganap. Matagal ko nang alam ang tungkol sa kanyang kasintahan. Bakit hindi pa ako kumikilos? Isang makatarungang tanong iyon. Dumaan ako sa mga yugto ng pagluluksa sa aking kasal bago magdesisyon. Sa una, nagulat ako na nandaraya si Diane. Akala ko isa kaming team na may magkakaparehong pangarap at plano. Napag-usapan pa namin ang pagkakaroon ng mga anak at tumingin sa mga bahay sa suburbs.
Nagbukas kami ng savings account para sa down payment at mga gastusin sa sanggol. Ang aking sweldo bilang isang doctor ay mabilis na lumalaki, at mahusay ang kinikita ni Dayan sa bangko. Financially stable kami na may magandang kinabukasan. Natuklasan ko ang affair ni Dayan nang hindi sinasadya. Isang nurse mula sa ang nakakita sa kanya kasama si Darren sa isang restaurant. Halos 2 taon nang nagkikita sina Dayan at Darren, at nang malaman ko, nawasak ako. Pinanood ko silang pumasok sa hotel at pumunta sa mga elevator. Pumunta sila sa 12 palapag. Umupo ako at nirepaso ang aking plano. Alam na kailangan kong tugunan ang kawalang galang na ito. Pumunta ako sa front desk at nagtanong kung maaari kong tawagan ang kwarto ni Darren Ranger. Si Darren ay isang lokal na may-ari ng negosyo na may asawa at 2 anak na lalaki. Nakikipag-affair siya sa aking asawa, na kanyang loan officer. Nang malaman ko, hindi ako makapaniwala sa lawak ng kanyang infidelity. Binanggit ng isang nurse sa trabaho na nakita niya sina Dayan at Darren na magkasama. Lumabas na ang katotohanan. Pagkalipas ng ilang araw, casually kong binanggit kay Dayan na nakita siya ni Rhonda, ang nurse, sa isang restaurant kasama ang isang kaibigan. Namutla ang mukha ni Dayan ngunit mabilis na nakabawi. Nang sumunod na linggo, kinausap ko ang aking ama tungkol sa kung ano ang gagawin. Nagulat at nabigo siya. Gumawa kami ng isang basic na plano upang protektahan ang aking sarili. Kinausap ko rin ang aking supervisor sa ospital. Sumang-ayon siya na kailangan ko ng bakasyon para harapin ang sitwasyon. Nakipagkita pa ako sa in-house psychiatrist, na nagrekomenda ng time off para makapagpahinga. Ang susunod kong hakbang ay ang kumuha ng isang investigative agency para malaman kung ano ang pinagkakaabalahan ni Diana. Sa loob ng 1 linggo, nagkaroon sila ng isang malinaw na larawan ng mga aktibidad niya at ni Darren Ranger, kasama na ang mga hotel na madalas nilang puntahan. Ang isang maingat na suhol sa isang hotel clerk ay nagpahayag na si Darren ay umuupo ng isang kwarto halos linggo-linggo sa loob ng nakaraang 2 taon, madalas kasama ang parehong babae, si Diana. Pagkatapos ay in-withdraw ko ang lahat ng pera na kaya ko mula sa aking bank account at naghanda upang harapin ang sitwasyon. Alam ko na makikipagkita si Dayan kay Darren pagkatapos ng trabaho, iniisip na ako ay nasa isang mahabang shift. Pagkaalis niya, inimpake ko ang aking mga mahahalagang gamit, isinakay ang aking bike, at isinaayos na sunduin ng aking ama ang aking kotse mamaya. Magaang lang ang inimpake ko para sa biyahe, mga damit, toothbrush, rain gear, at isang iPad lang. Ang aking bike, isang 2016 na Honda Africa Twin, ay nilagyan para sa malayo ang paglalakbay. Ang plano ko ay mag-tour sa North America, iwasan ang mga freeway at manatili sa mga maliliit na hotel at bed and breakfasts. Gumawa ako ng ruta sa pamamagitan ng New England, Canada, at sa buong US, umaasang makakatulong ang paglalakbay na ito sa akin na makamove on. Bago umalis, kailangan kong harapin si Dayan at ang kanyang affair. Lumapit ako sa hotel desk at nagtanong kung maaari kong makausap si Darren Ranger. Tinawagan ng clerk ang kanyang kwarto, at kinuha ko ang telepono. Maaari ko bang makausap si Diane Walters? Mangyari po lamang, tanong ko. Walang sino man dito na may ganyang pangalan, sagot ni Darren, na nag-aalangan. Sabihin mo lang sa kanya na may nangyaring pasaway sa kanyang pamilya. Sabihin mo sa kanya na namatay si David Walters ngayong araw, sabi ko nang may diin. Ibinaba ko ang telepono, ibinalik ang telepono sa receptionist na nanlalaki ang mata, ngumiti, at umalis sa hotel. Sa labas, naghintay ako sa aking motorsiklo. Hindi nagtagal ay tumakbo si Diana, na hindi ako nakita, at sumakay sa isang taxi, malamang na patungo sa aming apartment, na kanya na ngayon. Ako naman, patungo sa kalayaan. Oh my God, may tumawag kay Darren na nagsasabing patay na si David. Kailangan kong umuwi kaagad. Nagbihis ako ng mabilis, tumakbo sa elevator, at sumakay ng taxi. Pagka-uwi ko,
Nagmadali ako sa aming apartment, nahirapan sa pagbubukas ng susi, at hinanap si David. Wala siya roon. Humihingal, nakita ko ang isang sobre na may pangalan ko. Sa loob ay isang sulat at ang singsing ni David sa kasal. Alam niya. Binasa ko ang sulat, Diana, ituring mo na akong patay. Matagal nang patay ang ating kasal. Kinuha ko ang gusto ko, sa iyo na ang iba. Sinabi ko sa management company na hindi na ako nakatira dito. Ikaw na ang bahala kung mananatili ka o lilipat. Huwag mo akong hanapin. Nagpapahinga ako mula sa trabaho, buhay, at sa affair mo kay Darren. Hindi ka na interesado na maging kasal sa akin. Enjoy your life, David. Makikipag-ugnayan sa iyo ang abogado ko sa lalong madaling panahon para sa karagdagang impormasyon. Ano na ang gagawin ko ngayon? Hindi ko akalain na malalaman ni David ang tungkol kay Darren. Para lang sa kasiyahan ang aming affair. Napakahirap magtrabaho ni David, at halos wala kaming closeness. Malungkot ako at naisip ko na maaari pa rin kaming maging isang normal na pamilya isang araw, ngunit nasira na ang planong iyon. Charming si Darren, at madaling magka-infatuation sa kanya. Akala ko ang pakikipagkita sa kanya ng 1 o 2 beses sa isang linggo ay hindi makakaapekto sa aking kasal. Sinubukan kong tawagan si David, ngunit nakadisconnect ang kanyang numero. Tinawagan ko ang kanyang mga magulang. Sinabi sa akin ng kanyang ama na umalis na si David at pumunta sa impyerno. Paglingon ko sa paligid ng apartment, nakita ko na karamihan sa mga gamit ni David ay wala na. Walang laman ang kanyang closet, at may ilang aklat na nawawala. May mga itim na garbage bag sa kusina na puno ng mga gamit na iniwan niya. Wasak ako. Nagpa siya akong bisitahin ang kanyang pamilya kinabukasan upang maunawaan kung saan ako napasok. Tinawagan ko ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi nila siya nakikita. Sa loob ng ilang linggo, walang sumasagot sa bahay ng kanyang kapatid. Frustrated, nagbuhos ako ng isang baso ng alak at umupo sa mesa, nakatitig sa sulat at singsing sa kasal. Alam ko na nagkamali ako ng malaki at na ang pag-aayos nito ay magiging masakit. Sa unang gabing iyon, hindi ako naglakbay ng malayo. Bandang 10:00 ng gabi, nakita ko ang aking asawa na tumakbo palabas ng Hilton Hotel at sumakay sa isang taxi. Akala niya ay nagtatrabaho ako sa at naroon hanggang bukas, na nagbibigay sa kanya ng maraming oras kasama ang kanyang kasintahan bago umuwi. Sinimulan ko ang aking bike, isang Africa Twin na may 6-speed automatic transmission, perpekto para sa mahabang biyahe na may kaunting pagkapagod. Palagi akong nag-iingat kapag nagmamaneho ako, nananatiling alam ang aking kapaligiran. Marami akong nakitang aksidente sa na sanhi ng reckless riding. Nasaksihan ko ang mga batang homicidal dahil sa kanilang mga aksyon sa mga motorsiklo. Malapit lang ang aking destinasyon, ang Holiday Inn Express sa silangan ng ilog. Pagod na pagod sa pisikal at mental, nag-check-in ako, sabik para sa isang pagkain, isang mainit na shower, at isang magandang gabi ng pagtulog. Minarkahan ng hotel na ito ang pagtatapos ng aking kasal at ang simula ng aking bagong pakikipagsapalaran. How fitting and ironic. Maaga akong umalis sa apartment at nagmaneho papunta sa bahay ng mga magulang ni David. Nakita ko ang kotse ni David sa harap ng garahe, umaasang naroon siya. Si Miriam, ang kanyang ina, ang sumagot sa pintuan, nakita ako, at agad na isinara ito. Paulit-ulit kong pinindot ang doorbell hanggang sa sumagot si John, ang ama ni David. Ano ba ang gusto mo? Tanong niya. Please, John, kailangan kong kausapin si David. Sabihin mo lang sa kanya na lumabas, pakiusap ko. Huli na ang lahat, umalis na siya ng Albany kagabi. Hindi ko alam kung nasaan siya, at kahit na alam ko, hindi ko sasabihin sa iyo. John, kailangan kong ipaliwanag ang lahat sa kanya. Maaari nating pagtrabahuhan ito, pagpupumilit ko. Nagkaroon ka ng affair at inaasahan mong patatawarin ka niya. Lumayas ka sa pintuan ko, sabi niya, at isinara ang pintuan. Umupo ako sa hagdan, hindi sigurado kung ano ang gagawin.
Muli kong pinindot ang doorbell at nagmakaawa kay John na sabihin kay David na tawagan ako, ngunit isinara niya ang pintuan nang walang isa pang salita. Pagbalik ko sa apartment, nakita ko ang isang liham mula sa abogado ni David. Nakasaad doon na tinanggal na ako sa kanyang health insurance, hinati ang aming mga financial assets, at ang mga beneficiaries ng kanyang life insurance ay ang kanyang mga magulang na ngayon. Pinapayuhan ng liham ang anumang correspondence kay David ay dapat dumaan sa kanyang abogado. Sa ilalim ng batas ng New York, maaari akong maghain ng diborsyo pagkatapos ng 1 taon ng pag-abandona. Napagtanto na tapos na ang aking kasal, ginugol ko ang weekend sa pagtatangkang kontaken ang pamilya, kaibigan, at katrabaho ni David, kahit na pumunta sa ospital. Sinabi ng isang nurse, si Rhonda, na nakita niya ako kasama si Darren at sinabi ang lahat kay David. Inalok niya ako ng inumin at ibinahagi ang kaunti na alam niya tungkol kay Darren. Binanggit niya na alam ng lahat na hindi na babalik si David sa trabaho sa loob ng ilang panahon. Umalis ako na alam kong sinira ko ang aking kasal at kailangang harapin ang mga kahihinatnan. Ang Newfoundland ay isang nakamamanghang probinsya na may magagandang tanawin at palakaibigang mga tao. Ginugol ko ang mahigit 1 linggo sa pagtuklas sa isla, tinatamasa ang mga tanawin, ang mga lokal, at ang pagkain. Sa Avalon Peninsula, nakatagpo ako ng isang moose sa kalsada, na pinamamahala ang iwasan ito. Binalaan ako tungkol sa moose, kaya nagmamaneho lang ako sa araw. Sa Petty Harbor, pagkatapos bisitahin ang Cape Spear, nagkaroon ako ng flat tire. 4 na tao ang nag-alok na tumulong, na hindi nangyayari sa Albany. Nagpadala ang Canadian Auto Club, CAA, ng isang truck upang dalhin ang aking bike sa isang repair shop sa Street, Johns. Habang inaayos ang aking bike, nanatili ako sa isang maliit na hotel sa lungsod, na isang magandang lugar para makapagpahinga, maglaba, at mag-recharge. Malinis ang hotel at may maliit na bar at restaurant. Sa repair shop, nakilala ko si Emma Fisher, isang babaeng Aleman na naglalakbay sa buong bansa sa isang motorsiklo, patungo sa Morocco. Nag-usap kami tungkol sa aming mga paglalakbay at sumang-ayon na maghapunan sa isang restaurant na tinatawag na The Salty Cod. Nagkaroon kami ng magandang panahon, at kinabukasan, nagising ako na katabi ko siya. Nakamamangha siya, at nakaramdam ako ng kamanghamanghang sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Ginugol namin ang susunod na araw na magkasama, tinatalakay ang aming mga plano sa paglalakbay. Naglakbay na si Emma ng 40,000 milya at planong magmaneho sa paligid ng baybayin ng Africa. Ang kanyang paglalakbay ay tila mas kapana-panabik kaysa sa akin. Tinawagan ko pa nga ang aking mga magulang upang talakayin ang pagbabago ng aking mga plano upang pumunta sa Africa. Sinusuportahan nila ang aking desisyon, na nagsasabing dapat kong gawin kung ano ang nagpapasaya sa akin. Noong bata ako, sinasabi ng aking ama na ang mga ama ay kung saan napupunta ang mga pangarap ng kanilang mga anak upang mamatay. Hindi ko ito naintindihan hanggang sa lumaki ako at napagtanto na ito ay isang nakakatawa ngunit nakakalungkot na makatotohanang kasabihan. Mayroon akong isang mas nakatatandang kapatid na lalaki, si Paul, na nagtatrabaho kasama ang aming ama sa isang construction company. Siya ay kasal at may 3 anak, at ang kanyang asawa, si Marcy, ay nananatili sa bahay upang palakihin sila. Mahal na mahal sila ng aking mga magulang, at ang kanilang mga anak ay pinagbibigyan ng kanilang mga grandparents. Ngunit lumilihis ako. Bumalik tayo sa aking plano. Nang sumunod na gabi, tinanong ko si Emma kung gusto niya ng kasama sa kanyang paglalakbay sa Africa. Hindi ko alam kung mayroon siyang partner ngunit nagpa siya akong magtanong pa rin. Ngumiti siya at sinabing, "Sinasabi mo ba na gusto mong pumunta sa Africa?" Sumagot ako, "Oo, sa tingin ko ang Africa ay maaaring mas kawili-wili kaysa sa paglalakbay sa North America. Ito ay labas sa aking comfort zone, ngunit kailangan ko ng isang hamon at distansya mula sa aking dating buhay." Itinuro ni Emma ang agarang problema ng pagdadala ng aking motorsiklo sa Africa.
Tinawagan ko ang tindahan, at pagkatapos ng ilang mabilisang pagsasaayos, kinumpirma nila na maaari nilang ipadala ang aking bike kinabukasan kung pipirma ako kaagad sa mga papeles. Simple ang logistics ngunit nangangailangan ng pera. Pagkalipas ng 2 araw, lumipad ako mula St. John's patungo sa Toronto kasama si Emma, pagkatapos ay patungo sa Paris, Lisbon, at sa wakas ay Casablanca. Nang magpahayag si David ng interes na samahan ako sa African leg ng aking biyahe, gusto kong matuto ng higit pa tungkol sa kanya. Tinawagan ko ang isang kaibigan sa Berlin na ang asawa ay nagtatrabaho para sa pulisya ng Aleman. Hiniling niya sa kanya na tingnan si David Walters mula sa Albany, New York. Mabilis niyang kinumpirma na si David ay lihai timo. Nagtrabaho siya bilang isang physician sa Albany General Hospital at nasa sabbatical sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Nagmula siya sa isang kilalang pamilya sa Albany at kamakailan lang ay nagdiborsyo pagkatapos na magkaroon ng affair ang kanyang asawa. Nagtapos siya sa tuktok ng kanyang klase sa medical school at walang anak. Nakatanggap pa ako ng litrato niya upang kumpirmahin na ito ang parehong David Walters. Dahil alam ko ito, nakaramdam ako ng magandang tungkol sa paglalakbay kasama si David. Ang pagkakaroon ng isang doktor ay nakasisiguro kung sakaling magkaroon ng anumang medikal na issue. Gayunpaman, naunawaan ko rin na malamang na nagdurusa siya mula sa pagkakanulo ng kanyang asawa, na nagudyok sa kanyang mahabang solo trip. Natapos ko mismo ang isang relasyon matapos matuklasan ang infidelity ng aking partner, kaya nakikiramay ako sa kanya. Ang paglalakbay ng mag-isa ay may mga perks, tulad ng pagpunta kung saan man at kailan mo gusto, ngunit maaari itong maging malungkot. Nasa paglalakbay na ako na ito sa loob ng ilang buwan at nakapaglakbay ng mahigit 30,000 milya. Plano kong magsulat ng isang libro tungkol sa aking mga karanasan bilang isang solo female motorcycle traveler, kumpleto sa mga larawan, video, at isang detalyadong diary. Iminungkahi ng isang kaibigan na magbahagi ako ng ilang video online, marahil sa YouTube. Marami pang dapat matutunan si David tungkol sa malayuang paglalakbay sa motorsiklo, simula sa tamang gamit. Tinawagan ko ang isang motorcycle store sa Casablanca na may karamihan sa mga kailangan niya at alam ang iba pang supplier para sa iba. Magiging interesante ang paglalakbay kasama si Dr. David. Umaasa ako na maging isang mahusay na gabay. Nilinaw ng mga magulang ni David na wala silang gustong koneksyon sa akin. Tumanggi silang magsalita o sabihin sa akin kung nasaan si David. Nagiging malinaw na tapos na ang aming kasal, ngunit hindi ako sigurado kung dapat ba akong maghain ng diborsyo muna. Paano kung bumalik siya na gustong ayusin ang aming kasal? Mapagkakatiwalaan niya pa ba ako? Matapos wakasan ni Darren ang mga bagay, dahil sa takot na pinaghihinalaan ng kanyang asawa ang affair at maaaring kumuha ng isang investigador, nakaramdam ako ng labis na kalungkutan. Nag-aalala rin siya na ipinaalam ni David sa kanyang asawa ang tungkol sa amin. Halos wala akong social life, ngunit kailangan kong lumabas at makakita ng mga tao. Plano kong magsimulang sumali sa aking mga katrabaho para sa mga Friday meetup pagkatapos ng trabaho. Nakakasakal ang pananatili sa loob ng aking apartment. Kailangan ko ng pagbabago ng tanawin. Halos 2 buwan na ang nakalipas nang walang balita mula kay David. Malinaw na gusto niyang wakasan ang mga bagay. Ano ang labis kong nagawa? Hindi siya naroon para sa akin, palaging inuuna ang ospital. Kailangan ko rin siya. Mahal ko siya, ngunit ang aming magkasalungat na schedule ay nag-iwan sa amin ng kaunting oras na magkasama. May mga pangangailangan din ako. Dinalaw ako ni Darren sa bangko kahapon. Iniisip niya na hindi na pinaghihinalaan ng kanyang asawa at gusto niyang ipagpatuloy ang aming affair, na nagmumungkahi na gamitin namin ang aking apartment upang makatipid sa mga bayarin sa hotel. Kailangan ko ng closeness sa lalong madaling panahon, o mababaliw ako. Inaasahan ko na si David iyon, ngunit kung wala siya, baka kailangan kong makontento kay Darren. Damn it! Ang Casablanca ay isang kamanghamanghang lugar, na kilala bilang Aldar al-Baida sa Arabic.
Ito ang pangunahing daungan ng Morocco sa North African Atlantic Coast, na may populasyon na humigit kumulang 4 na milyon. Pinagsasama ng lungsod ang luma at ang moderno. Habang naghihintay sa pagdating ng aming mga bike, nanatili kami ni Emma sa isang murang hotel. Nag-tour kami sa lungsod, bumili ng gamit, tinatamasa ang lokal na pagkain, at natutunan ang tungkol sa kasaysayan at kultura nito. Dahil sa masamang panahon, naantala ang barko ng 2 araw, kaya nanatili kami sa Casablanca sa loob ng 8 gabi. Ang ilan sa mga gabing iyon ay ang pinakamagandang gabi ng aking buhay, at ang iba ay kasing saya. Ang kagandahan ng Morocco ay hindi kapanipaniwala, at ganoon din ang kagandahan ni Emma. Habang mas marami akong natutunan tungkol sa kanya, mas nagugustuhan ko siya. Hindi lamang siya pisikal na maganda kundi matalino, maparaan, at isang mahusay na motorcycle rider. Marami siyang common sense at hindi natatakot na gamitin ito. Marami akong natutunan kay Emma tungkol sa adventure riding. Mayroon siyang isang matagal ng kasintahan, na tinutukoy bilang kanyang common law husband, ngunit iniwan siya para sa ibang babae, at nagpatuloy siya sa kanyang buhay. Sa Casablanca, bumili ako ng mahahalagang kagamitan, gasolina, langis, tools, extra LED headlights, isang GPS system, top quality na riding gear, isang sleeping bag, isang inflatable pillow, at isang maliit na gas stove. Plano naming manatili sa mga bed and breakfast at kumain ng lokal na pagkain. Ang pag-adapt sa lokal na dieta ay mahirap sa una, ngunit nalampasan ko ito sa tulong ni Emma. Nakatanggap ako ng isang liham mula sa aking abogado na nagsasabing hindi ako kinontak ni Diane. Wala na akong pakialam sa kanya. Dapat ay nagpapasaya siya kasama ang ibang lalaki at nagpapanggap na nagmamalasakit sa akin. Ano ba yan? Pagkatapos ng Casablanca, sumakay kami patungo sa Marrakech sa pamamagitan ng El Jadida at Essaouira. Ang hindi direktang ruta ay nag-alok ng isang mahusay na biyahe at magagandang tanawin. Si Emma, na nagsasalita ng German, English, French, Spanish, at ilang Arabic, ay napakahalaga. Ang paglalakbay patungo sa Marrakech ay tumagal ng 5 araw at mahigit 1,300 kilometro. Ito ang pinakamagandang trip ng aking buhay. Marrakech, na may halos 1 milyong katao, ay pinagsasama ang luma at bagong. Nagpasya kaming manatili ng 3 araw para mag-explore. Nakahanap kami ng murang hotel na may ligtas na paradahan para sa aming mga bike, kasama ang well-equipped na BMW F800 GS ni Emma. Mahusay ang performance ng aking Africa Twin, at nasiyahan kami sa bawat sandali ng aming adventure. Ang Africa ay hindi katulad ng anumang kinalakihan ko. Ang kultura, wika, lupain, pagkain, at panahon ay lahat ng iba, ngunit pakiramdam ko ay parang bahay. Ang mga tao dito ay gusto ang parehong mga bagay, alagaan ang kanilang mga pamilya, magkaroon ng pagkain at tirahan, at tiyakin ang mas magandang buhay para sa kanilang mga anak. Hangad nila ang kapayapaan at seguridad, bagaman hindi lahat ng bansa sa kontinenteng ito ay may matatag na gobyerno. Ang Morocco, sa kabutihang palad, ay mas maganda ang kalagayan kaysa sa marami. Ang paglalakbay kasama si Emma ay nakapagtuturo. Nasasabik siya sa adventure at mga hamon. Samantala, natututo akong harapin ang aking sariling mga takot sa mga bagong lugar at kapaligiran. Lumaki ako sa ligtas na New York na may matatag na pamilya at isang komportable bahay. Hindi lahat ay may ganoong luho. Itinuro sa akin ng aking sabbatical na ang mga tao saan man ay umaasa sa kanilang mga pamilya at kaibigan, at ipinagmamalaki ang kanilang mga tahanan, gaano man ito kahinhinan. Ang paglalakbay ay isang karanasan sa pagkatuto, binubuksan ang aking mga mata sa mga paraan na hindi ko naisip. Si Emma ay isang kahanga-hangang kasama at kasintahan, madamdamin, mapag-aruga, at adventurous, ngunit puno ng common sense. Puno ako ng pagnanasa kay Emma, paglalakbay, at isang bagong paraan ng pamumuhay.
Sa tingin ko ay hindi na ako makababalik sa aking dating pamumuhay sa Albany. Talagang nasisiyahan akong maglakbay kasama si Dr. David sa Africa. Siya ay masarap kasama at patuloy na namamangha sa mga pagkakaiba sa pagitan ng Africa at ng US. Palagi siyang nagsusumikap na gawin ang mga tamang bagay, unibersidad, medical school, pamilya, at kasal, ngunit binaygo siya ng kanyang asawa, na hindi siya suportahan sa kanyang propesyon at sa kanilang mga pinagkasunduan. Hindi ko siya kilala at hindi ko layong kunin ang kanyang asawa, ngunit tila mahusay siyang nagawa na iwanan siya sa kanyang sarili. Bagaman ilang linggo pa lamang kaming magkasama, masasabi kong kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay sa ganito, mahihirapang maghiwalay kapag bumalik na siya sa trabaho. Mayroon akong plano na kumpletuhin ang aking adventure at magsulat ng isang gabay para sa mga babaeng gustong maglakbay sa mundo sakay ng motorsiklo. Ipinangako ko ang proyektong ito bago simulan ang aking paglalakbay at gusto kong tapusin ito. Duda ako na ito ay magiging napakalaking kita, ngunit nasisiyahan ako rito at naniniwala akong magaling ako rito. Naglalakbay kami mula Marrakech patungong Lyon, halos 700 kilometro, karamihan sa kahabaan ng baybayin. Ang malawak at maalikabok na tanawin ay nakamamangha. Bilang isang baguhan, kailangan kong igalang ang kapaligiran at manatiling alerto. Ang aking American passport ay hindi gaanong kinikilala dito kumpara sa isang EU passport. Madalas na nagtataka ang mga gwardya sa hangganan kung bakit ang isang Amerikano ay nagmomotorsiklo sa mga liblib na lugar. Tinanong ako ng isang customs officer kung bakit ko iniwan ang Amerika. Itinuro ko si Emma, at tumawa siya, naiintindihan agad. Sa aming paglalakbay patungong Lyon, nagcamping kami ng 2 gabi malayo sa kalsada upang maiwasan ang mga magnanakaw. Sa unang gabi ay halos hindi ako nakatulog, ngunit ang pagod ay nakatulong sa akin na mas makatulog sa ikalawang gabi. Ang kape sa umaga at ablutions ay nagpaganda ng aking pakiramdam. Ang gasolina, tubig, at pagkain ang aming mga prioridad, kaya hindi namin pinapalampas ang isang lugar upang mag-fuel at mag-restock. Palagi kaming nagbabayad ng cash upang maiwasan ang pagkuha ng atensyon. Ang West Africa ay maaaring maging kasing delikado ng ilang bahagi ng US, kaya nananatili kaming mulat sa aming paligid. Ginagawa kaming target ng mga mamahaling motorsiklo, at habang pinoprotektahan ako ng aking gear mula sa pagbagsak, hindi ito katapat ng mga sandata. Nakakita na ako ng maraming pinsala sa baril sa Ang paglalakbay sa pamamagitan ng Western Sahara at Mauritania ay hindi katulad ng anumang naranasan ko noon, tuyo, maalikabok, brutal, at maganda. Nakipag-usap kami sa pamamagitan ng Bluetooth helmets kasama si Emma, nagbabahagi ng mga kamangha-manghang pananaw tungkol sa rehiyon. Ang kanyang walang tigil na pagsasalita ay nakabibighani. Gustong-gusto ko ito, ngunit nakakatakot din ito dahil sa pagiging dayuhan nito. Pagkatapos ng Lyon, ang aming layunin ay Dakar, Senegal, mahigit 1,800 kilometro ang layo, na nangangailangan ng 4 na araw ng matinding pagmamaneho. Ang init at alikabok ay walang humpay. Palaging ipinapaalala sa akin ni Emma na uminom ng tubig, at araw-araw kong inuubos ang aking 4 na liter na Camelback. Minsan kinailangan naming huminto upang magbawas, at minsan ay sinubukan kong kunan ng litrato si Emma na nakayuko, na humantong sa isang nakakatawang paghabol. Ang paglalakbay sa pamamagitan ng Western Sahara at Mauritania ay paulit-ulit, malalawak na bukas na espasyo na walang kahit ano sa paligid. Nagdala kami ng ekstrang gasolina at kinailangan naming gamitin ito ng ilang beses. Ang aking bike, na may mas malaking makina, ay mas maraming gasolina ang ginagamit kaysa sa BMW ni Emma, kaya nagplano akong kumuha ng ekstrang tangke ng gasolina. Nagkaroon kami ng breakdown at gumugol ng 3 oras sa pag-aayos nito sa gilid ng kalsada. Nagcamping kami ng 3 gabi, at sa kabila ng hindi pagligo, ang pagiging carnal kay Emma ay kahanga-hanga pa rin.
Gumamit kami ng kaunting tubig at sabon upang hugasan ang mga mahahalagang bahagi at nagsipilyo kami ng aming mga ngipin gamit ang isang tasa ng tubig bawat isa. Tumawid kami sa hangganan ng Senegalese sa Dayama, iniiwasan ang mas komplikado at magastos na pagtawid sa Rosso. Malapit sa Dayama ay ang Street Louis, isang lungsod na nahahati sa iba't ibang bahagi, ang ilan ay nasa mga isla. Kapansin-pansin ang pagkakaiba sa pagitan ng kahirapan at kayamanan. Nakahanap kami ng murang hotel, Hotel de la Poste, na may ligtas na paradahan ng bike at malapit na presensya ng pulisya, na nagpapababa ng krimen. Nagpahinga kami ni Emma pagkatapos ng aming pagtawid sa disyerto, tinatamasa ang kama, pagkain, hotel pool, at laundry room. Sa pagtingin sa aking email, nakita ko ang mga update mula sa aking pamilya, at sumulat ang aking abogado, si Dayan, na nagtatanong kung nasaan ako at kung kailan ako babalik sa Albany. Inutusan ko ang aking mga magulang at abogado na huwag ibunyag ang aking kinaroroonan. Hindi pa sinisimulan ni Dayan ang mga paglilitis sa diborsyo, ngunit inaasahan kong gagawin niya ito sa lalong madaling panahon. 2 taon na siyang nagkakaroon ng affair, kaya tapos na ang aming kasal. Kung hindi siya maghain ng diborsyo, gagawin ko ito. Nasisiyahan ako sa pinakamagandang panahon ng aking buhay kasama si Emma, bagaman hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa hinaharap. Ang pagkikita sa kanya ay isang kahanga-hangang aksidente. Pagkatapos ng 2 kamangha-manghang araw sa hotel sa Street Louis, umalis kami patungong Dakar, mga 300 kilometro ang layo. Mabilis na nagbago ang aming mga plano nang makatagpo kami ng isang tumagilid na bus. Isang pamilya na nakasakay sa scooter na may tangke ng propane ang bumangga sa isang lubak, na naging sanhi ng paglihis at pagbagsak ng bus. Agad na tumakbo si David para tulungan ang nasugatang pamilya. Nakita ang ama na naipit sa ilalim ng bus, ang mga bata ay dumurugo, at ang ina ay walang malay na may tangke ng propane sa ilalim niya. Nakatuon si David sa ina, habang tinulungan ko ang mga bata, at sinuri ng iba ang ama. Ginamit namin ang aming mga first aid kit, ngunit ang ama ay nangangailangan ng higit na tulong kaysa sa aming maibibigay. Dumating ang pulis, ngunit walang gaanong nagawa maliban sa pagdidirekta ng trapiko. Sa wakas, dumating ang 2 ambulansya, at dinala ang pamilya sa ospital. Umupo kami ni David sa tabi ng kalsada habang umiinom ng tubig habang sinisiyasat niya ang mga pasahero ng bus. Tinanong ng isang pulis si David kung bakit siya tumutulong, at nang malaman niyang siya ay isang doktor, hiniling sa kanya na samahan sila sa ospital upang ilarawan ang mga pinsala ng pamilya. Sinundan namin ang pulis sa isang katamtamang ospital, kung saan inayos ni David ang mga hiwa ng mga bata. Sa kabila ng kanyang makalumang hitsura, malinis ang ospital. Tinuruan ako ni David kung paano ko siya tutulungan, at nagtrabaho kami ng maraming oras. Kahanga-hanga ang kanyang mga kasanayan at kalmado sa ilalim ng pressure. Nanatili kami ng isa pang 3 araw sa Street Louis kasama si David na nagtatrabaho ng mahigit 30 oras ng diretso sa ospital. Kumalat ang mga salita tungkol sa bumisitang doktor, na nagdala ng maraming pasyente. Bumalik ako sa hotel upang magpahinga at maglinis. Nang sa wakas ay umalis kami, medyo nalungkot kami, dahil alam namin na ang mga tao doon ay hindi na muling magkakaroon ng regular na tulong medikal. Ang aming pagbabalik sa Timog ay nagdulot ng mga bagong adventure, na may planong paghinto sa Dakar, ang kabisera ng Senegal, na tahanan ng halos 4 na milyong tao. Sinalakay ako ng mga pagkakaiba ng lungsod, mayayamang lugar kasama ang napakalaking kahirapan, mamahaling Mercedes at makalumang scooters ang nagbahagi ng mga kalsada ng walang gaanong pagkamuhi. Nakatuon ang mga tao sa kaligtasan, tulad ng kahit saan pa. Binuksan ng aking mga karanasan ang aking mga mata, marahil dahil sa pagtataksil ni Dayan, na nagtulak sa akin na makakita ng isang bagong mundo. Araw-araw ay mas naiintindihan ko si Emma. Bilang isang treat, iginiit kong manatili kami sa isang beach hotel, na naghahati ng gastos gaya ng dati.
Nadama kong mahigpit ang pananalapi ni Emma, kaya ako ang sumagot sa gastos sa pagkakataong ito. Kailangan ko ng bakasyon pagkatapos ng St. Louis. Nasiyahan kami sa 3 kamanghamanghang araw bilang mga turista, nagpapahinga sa beach. Sinabi ni Emma na ang paglalakbay kasama ako ay nagpapasaya sa kanya, at sinabi ko sa kanya na binibigyan niya ako ng isang bagong buhay. Tumama ang katotohanan nang tingnan ko ang aking email. Sumulat ang Chief Administrator sa Albany General Hospital, David, umaasa kaming nasiyahan ka sa iyong leave at handa nang bumalik. Nagkasundo kami sa 3 buwan na may posibleng extension hanggang 6, ngunit dapat kang bumalik sa unang araw ng susunod na buwan. Dahil sa karamdaman ng isang kasamahan sa trabaho, kailangan ka ng emergency room pabalik. Mangyaring tawagan ako kapag natanggap mo ito. Talagang kailangan ka namin. Well, crap, lahat ng magagandang bagay ay nagtatapos. Nagpasya akong huwag pansinin ang email sa loob ng ilang araw at ipagpatuloy ang paglalakbay, kaya iyon ang ginawa ko. Ang paglalakbay sa timog ay magiging mahirap at mas mapanganib, lalo na't kailangan ng bumalik si David sa US para sa trabaho. Tinalakay namin ang pagbabalik ko sa Germany ngunit nagpasya na sumakay pa sa timog patungo sa Namibia, mula Windhoek hanggang Cape Town. Isinaayos namin na ipadala ang aming mga bike mula sa Dakar at sumakay sa isang di malilimutang flight patungo sa Windhoek sa isang lumang eroplano na may mga batang piloto. Maangin ang panahon, ngunit natutuwa kaming lumapag at makita ang aming mga bike. Tumagal ng 5 araw ang paglalakbay patungo sa Cape Town. Alam na matatapos na ang aming oras na magkasama, sinulit namin ito. Kamangha-mangha ang pakikipagtalik kay David, at nahulog ako sa pag-ibig sa kanya. Gayunpaman, kailangan kong bumalik sa trabaho, simulan ang pagsulat ng aking libro, at i-edit ang mga oras ng video. Sabik ang publisher para sa pag-unlad, at paubos na ang pondo. Lumipad kami ni David patungo sa Frankfurt ng magkasama, pagkatapos ay naghiwalay. Lumipad siya patungo sa JFK sa New York, at sumakay ako ng tren patungo sa Berlin. Sa aming huling araw, ibinalik namin ang aming mga bike, ang akin sa storage at ang kay David sa US. Ito ay isang malungkot na araw, at ayaw umuwi ni David. Sa paliparan ng Frankfurt, tahimik kami. Hinalikan niya ako at ibinulong na mahal niya ako, at alam kong hindi ito ang huling pagkakataon na makikita ko siya. Pagbalik sa Albany, nakatayo ako sa lobby ng hotel nang tawagin ako ng kapatid kong si Paul. Ito ang aking pangalawang araw pabalik sa US. Dave, ang ganda mo. Saan ka nang galing? Sa ibang bansa. Ano ang nangyayari kay Diane? Mahaba ang kwento. Inimbitahan ako ni Paul sa hapunan, at pumayag ako. Panahon na para bumalik sa buhay sa bahay. Nagkwentuhan kami, at pagkatapos ay nagtungo ako sa ospital para makita ang aking boss. Tinawagan ni Paul si Marcy para sabihin sa kanya na pupunta ako sa hapunan. Sa aking paglalakbay, nadaanan ko ang gusali kung saan nagtatrabaho si Diane. Natuwa si Dr. Johnson, ang hospital administrator, na makita ako at binanggit ang isang liham mula sa gobyerno ng Senegalese na nagpapasalamat sa akin para sa aking tulong sa St. Louis. Ipinaliwanag ko ang kwento tungkol sa pamilya na nakasakay sa scooter, at nalaman niyang kakaiba ito ngunit pinahahalagahan ang aking pagsisikap. Sinuri ako ng ambulance chief at isinama ako sa schedule para sa 12-hour shift simula bukas. Ngayong gabi, bibisitahin ko ang aking kapatid, kakain, makikipaglaro sa kanyang mga anak, at marahil ay iinom ng ilang beers. Alam kong magkakaroon ng maraming tanong, at handa na ako. Mahigpit akong niyakap ni Marcy pagpasok ko. David, kamusta ka? Miss ka na naming lahat. Ayos lang ako, salamat, tugon ko pagkatapos bigyan ng ilang maliliit na regalo ang mga bata. Umalis sila para maglaro. Pagkatapos ay nagtuloy si Marcy. Anong nangyari sa pagitan mo at ni Diane? Bakit ka umalis? Masaya akong makita ka rin, Marcy. Masarap ang beer kung meron ka, sabi ko. Si Paul, na nagpapahiwatig na inaasahan niya ito,
ay kumuha ng 3 beer mula sa kusina. Sa ilalim ng kanilang naghihintay na mga titig, nagsimula ako. Kaya, gusto mong malaman kung ano ang nangyayari sa akin. Ano ang sinabi sa inyo ni nanay at tatay? Si Marcy, nabigo, ay nagsabi, wala. Sinubukan ko pang ang kausapin si Diana, ngunit ayaw niyang sabihin. Gusto lang niya ng impormasyon mula sa akin. Kaya ano ang kwento? Ginugol ko ang susunod na kalahating oras sa pagbubuod ng nakaraang 5 buwan, na binabanggit ang affair ni Diane nang hindi sinisiyasat ang ulat ng investigador. Sa hapunan at higit pang beer, nagbahagi ako ng mga kwento tungkol sa aking mga paglalakbay at tungkol kay Emma, na bumalik na ngayon sa Berlin habang ako ay bumalik sa Albany. Sinabi ko sa kanila na naghahanap ako ng lugar na matitirhan hanggang sa ayusin ko ang aking diborsyo at mga plano sa hinaharap. Binuksan ng paglalakbay kasama si Emma ang aking mga mata, at hindi na ako makakabalik sa pagpapanggap na masaya sa ospital. Ipinapaalala sa akin ng pagbabalik sa Albany ang aking nabigong kasal at kung gaano kadali akong iniwan ni Diane. Hindi ko ito sinabi kina Paul at Marcy. Ngunit ang pag-iisip tungkol kay Diane ay nagpadama sa akin na mahina ako. Niloko niya ako sa napakatagal na panahon. Nagpa siya akong hindi nahahayaan na mangyari ulit iyon. Napagtanto ko na maraming mababait na kababaihan sa mundo, tapat na kababaihan na may integridad na magko-communicate ng hayagan kaysa sa magtaksil. Kung ayaw nang magpakasal ni Diane, bakit hindi na lang niya sinabi? Maaari kaming magdiborsyo at magpatuloy, ngunit pinili niyang magsinungaling. Sumakay ako ng Uber pabalik sa hotel at nakatulog ng mahimbing. Bukas, kailangan kong maghanap ng lugar na matitirhan. Ipinagbigay alam sa akin ng isang kasamahan na bumalik na si David sa bayan, nakita nila siya sa ospital. Sinubukan kong tawagan ang kanyang mga magulang, ngunit ibinigay nila sa akin ang karaniwang tugon, lumayo. Desperado, nagpa siya akong bantayan ang pasukan ng emergency hospital, na gumugol ng 4 na gabi sa panonood mula sa aking kotse. Nagulat ako kung gaano ito kabala, na may mga ambulansya na palaging dumarating. Para palipasin ang oras, nagdala ako ng libro at mga merienda. Sa ikalawang gabi, kinailangan kong gumamit ng banyo, kaya pumasok ako. Tinanong ng isang security guard kung kailangan ko ng tulong, at nagtanong ako tungkol kay David. Sinabi niya na ang mga pangalan ng doktor ay itinatago maliban kung mayroon kang appointment at idinirekta ako sa pangunahing pasukan. Nagpasalamat ako sa kanya at umalis. Sa ika-4 na gabi, nakita ko rin sa wakas si David. Naglalakad siya mula sa paradahan ng doktor patungo sa pasukan. Bumilis ang tibok ng aking puso, at halos tawagan ko siya, ngunit nawala siya sa loob. Hindi bababa sa alam kong bumalik na siya. Ang susunod kong hakbang ay subukang makipag-usap sa kanya at kumbinsihin siyang umuwi. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanap, nakahanap ako ng magandang furnished na isang silid-tulugan na apartment malapit sa ospital. Maliit ito ngunit mayroon itong lahat ng kailangan ko. Kaya kinailangan ko lamang bumili ng mga linen, tuwalya, at pagkain. Ang gusali ay may underground na paradahan at seguridad, bagaman walang doorman. Mabilis akong bumalik sa trabaho sa emergency room, na nakikipag-usap sa araw-araw na sunog, mga nagdusa ng baril, mga aksidente, mga pananaksak, mga atake sa puso, at mga stroke. Malinaw ang obsesyon ng mga Amerikano sa obesity, hindi katulad ng mga Aprikano na sa pangkalahatan ay may mas mahusay na nutrisyon at pinapanatili ang kanilang kalusugan dahil sa kakaunting pangangalagang medikal. Ang lahat ng mga emergency case na ito at ang kanilang mga bayad sa insurance ang nagpopondo sa aking sweldo. 2 linggo pagkatapos bumalik sa Albany, nakipagkita ako sa aking abogado upang talakayin ang aking diborsyo kay Diane. Walang gaanong ari-arian o pera na hahatiin, at sinabi ko sa kanya na panatilihin ni Diane ang lahat sa aming shared department. Inihanda na ni Lian ang divorce petition, at sinabi ko sa kanya na magpatuloy. Nagulat ako na hindi pa sinisimula ni Diane ang diborsyo, sa pag-aakalang gusto na niyang magpatuloy.
Pabalik sa aking apartment, napagtanto ko na kailangan ko ng libangan sa labas ng trabaho. Hindi darating ang aking motorsiklo sa loob ng ilang buwan, kaya nagpasya akong maghanap ng isa pa. Pagkatapos magsaliksik online, bumisita ako sa 2 lokal na KTM store at nagpasya sa 870 Adventure R. Nagdagdag ako ng mga accessories para sa long distance riding, na ginagawa itong angkop para sa parehong paved at dirt road. Hindi ito mura, ngunit wala akong ibang paggugulan ng aking pera. Narito ang isang mabilis na gabay sa diborsyo sa New York State. Maaari kang maghain para sa isang no-fault na diborsyo kung ikaw at ang iyong asawa ay nagsama sa loob ng hindi bababa sa 1 taon o kung ang kasal ay hindi na maaaring ayusin sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan. Nag-email sa akin ang aking abogado na naserbisyuhan na si Dayan ng mga papeles ng diborsyo. Inaasahan ni Lian na makabalita mula sa abogado ni Dayan sa loob ng 1 linggo. Kung magtagal si Dayan, maghahain si Lian ng petisyon sa korte, at igagawad ito pagkatapos ng 1 taon. Ang matagal na affair ni Dayan ay binibilang bilang isang hindi na maaaring ayusin na pagkasira ng kasal. Kung tumutol siya, ang kawalan ng pagsasama sa loob ng huling 6 na buwan ay nangangahulugan na kakailanganin naming mamuhay ng hiwalay sa loob ng isa pang 6 na buwan upang matugunan ang mga kinakailangan. Sa anumang paraan, magiging pinal ang diborsyo sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan. Simple at madali. Pagkatapos ay tumunog ang doorbell ko. Umuwi ako at nakita ang isang lalaki na nakasuot ng suit na nakatayo sa labas. Paglapit ko, sinuri niya ang kanyang telepono at nagtanong, "Diane Walters?" "Oo, sino ka?" Sagot ko. Inabot niya sa akin ang isang malaking sobra. "Naserve ka na." Bago pa ako makapag-react, kinunan niya ako ng litrato na hawak ang sobra at mabilis na naglakad papunta sa kanyang kotse. Crap! Bulong ko sa sarili ko. Alam kong darating ito. May ginawa akong hindi ko dapat gawin. Sinundan ko si David pagkatapos ng kanyang shift 2 araw na ang nakalipas upang malaman kung saan siya nakatira, ilang block lamang mula sa aming dating apartment. Alam ang kanyang lokasyon. Ginugol ko ang ilang araw upang maglakas loob na lapitan siya. Nagbihis ako ng isang outfit na gusto niya, skinny jeans, high heels, at isang puting sleeveless blouse, na naka-ponytail ang buhok ko. Bumili ako ng kanyang paboritong IPA beer at isang bote ng California Chardonnay para sa aking sarili. Huminga ako ng malalim, pinindot ko ang call button para sa kanyang apartment. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot siya. "Hi, David, ikaw ba yan?" Tanong ko. "Sino ito?" Tugon niya. "Ako ito, si Dayan, ang iyong asawa." Katahimikan. "Pwede ba akong umakyat?" Pakiusap ko. Higit pang katahimikan. Pagkatapos ng tila walang hanggan, tumunog ang buzzer, at pumasok ako. Sumakay ako sa elevator papunta sa kanyang palapag at nanginginig ang mga binti na kumatok sa kanyang pinto. Hindi ako nagulat nang tumunog ang intercom. Palaging may mga taong pumupunta sa mga apartment, maging nagbebenta ng cookies, kaligtasan, o mga boto, ngunit hindi ito inaasahan. Pinapasok ko siya nang marinig ko ang katok sa pinto. Huminga ako ng malalim, kinolekta ko ang aking mga saloobin sa ilang sandali sa pagitan ng kanyang tawag at ng katok. 100 tanong at damdamin ang tumakbo sa aking isip. Ipinapaalala ko sa aking sarili na naka-move on na ako at nasa mas magandang lugar na ako ngayon kaysa 6 na buwan na ang nakalipas. Binuksan ko ang pinto, at naroon siya, pagod ngunit maganda ang itsura, ang babaeng asawa ko pa rin. Inimbitahan ko siya sa loob. "Hi Dayan, anong nagdadala sa iyo dito ngayong gabi?" Tanong ko. "Hi David, gusto kitang kausapin. Ang hirap mong kontaken at mas mahirap hanapin." Naglakad ako papunta sa kusina at nakita kong may dala siyang bote ng alak. Kumuha ako ng baso ng alak at inilagay ito sa counter. Inabot niya sa akin ang bote, at napansin kong mayroon itong screw cap, kaya ibinuhos ko sa kanya ang ilan. Kumuha siya ng isang lata ng IPA beer at inalok ito sa akin, ngunit tumanggi ako.
Nasa hospital duty ako ngayong gabi. Kumuha ako ng isang baso ng Diet Coke at itinuro ang mesa para umupo kami. Nagpasya ako na mas magandang magkaroon ng pag-uusap na ito sa mesa kaysa magpanggap na ito ay isang casual na pag-uusap sa living room. Ngayon na ang pinakamagandang oras upang tapusin ang aming kasal, lagdaan ang mga papeles, at hayaan ang aming mga abogado na pangasiwaan ang iba pa. Sinubukan akong halikan ng babaeng iyon na nasisiraan ng bait habang palabas siya ng apartment ko. Ayoko nang magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya ngayon. Gusto niyang magkunwari tayong walang nangyari at maging magkasintahan ulit, pati na magkaanak. Wala siya sa tamang pag-iisip. Hindi mangyayari iyon. Ang natitira na lang sa akin ay ang pagsasampa ng diborsyo ng abogado ko, para makapagpatuloy na ako sa buhay ko. Naligo ako ng matagal at mainit para maalis ang baho sa katawan ko, at pagkatapos uminom ako ng beer. Dumiretso agad si David sa punto ng walang paligoy-ligoy. Mukha siyang mas seryoso kaysa sa nakita ko na sa kanya. Bumuhol ang sikmura ko nang magsimula ako. Tinakot mo ako ng husto nang tawagan mo ang hotel at ipasabi mo kay Darren na patay ka na. Hindi niya nakilala ang boses mo. Nagulat ako nang umuwi ako at nakita ko ang sulat mo at singsing sa kasal. Inilagay ko ang kanyang gintong singsing sa kasal sa mesa. Tinitigan lang niya ito, hindi man lang hinawakan. Sinubukan kong kausapin ang pamilya mo, pero walang gustong makipag-usap sa akin. Paulit-ulit akong sinabihan ng tatay mo na magpakamatay na ako. Siguro nga deserve ko iyon. Simula nang iwan mo ako, para akong nasa impyerno, sabi ko. Mabilis na sumagot si David, ano ba ang inaasahan mong gagawin ko? Nalaman kong nagpapasarap ka kay Darren matagal na, at akala mo wala akong gagawin tungkol doon. Anong klaseng tanga ba ang tingin mo sa akin? Huwag na, alam ko na kung anong klaseng tanga ang tingin mo sa akin. Hindi ganoon iyon, pagprotesta ko. Paano ba iyon? Tanong niya. Nag-iisa ako. Palagi kang nasa ospital, hindi umuuwi, at kapag umuuwi ka naman, pagod ka na at wala kang oras para sa akin. Paliwanag ko. Kaya okay lang na magpasarap ka sa ibang lalaki. Balewalain ang kasal natin. Bakit hindi mo na lang ako kinausap at sabihin mo na gusto mo nang wakasan ito? Bakit mo ako niloko ng ganito katagal? Tinitigan ni David ang mesa. Ayaw akong tingnan. Uminom siya at pagkatapos ay nagtanong, napirmahan mo na ba ang mga papeles ng diborsyo? Hindi. Ayokong magdiborsyo. Gusto kong maging pamilya ulit tayo. Asawa mo pa rin ako at gusto kong maging asawa mo at ina ng mga anak mo, sabi ko. Tumawa si David. Nagbibiro ka ba? May sayad ka na ba? Hindi. Mahal pa rin kita. Gusto kong magkasama ulit tayo, pag pumilit ko. Jesus, may sayad ka nga. Hindi na ako magiging asawa mo kahit isang araw na lang na kailangan kong maging asawa mo. Handa na ang abogado ko na magsampa ng diborsyo kahit wala ka. Tuluyan nang nasira ang kasal natin, dahil sa iyo. Tapos na ito. Sinimulan mo ito sa pamamagitan ng panloloko, at tatapusin ko lang ito, sabi niya. Ano ba ang kailangan para malagpasan ang isang diborsyo at maging magkasintahan ulit? Pakiusap ko. Ayokong maging kasal sa iyo, Dayan. Sinira mo tayo. Maghihiwalay na tayo. Nagkaroon ako ng kamanghamanghang karanasan simula nang umalis ako sa Albany, at hindi na ako babalik sa dati kong buhay, sabi niya ng mariin. David, kaya nating maging maayos, alam ko, pagtatalo ko. Hindi natin kaya. Masyado kang nagpapakasasa sa ibang lalaki. Lason na ang tubig na ito. Tapos na. Pwede ka nang bumalik sa paggawa ng gusto mo, sabi ni David, sabay tayo. Inubos ko ang alak ko, tumayo ako, at lumapit sa kanya para halikan siya, umaasa na maaalala niya kung ano ang pakiramdam na makasama ako, hinawakan ko ang kamay niya, hinayla ko siya palapit sa akin, at hinalikan ko siya sa labi. Kumalas siya pagkatapos ng isang segundo. Huwag mong kalimutang dalhin ito, sabi niya, sabay turo sa singsing niya sa kasal na nasa mesa. Kinuha ko ito, inilagay sa bag ko, at umalis sa apartment niya.
Doon ko napagtanto na tapos na kami. Tapos na si David. Hindi kami magkakaroon ng buhay na magkasama. Mahal ko siya at itinapon ko siya para sa isang bagay na hindi sulit ang presyo. Hindi premyo si Darren, nakuha niya ang gusto niya, at nagdulot ito sa akin ng isang asawang ayaw kong mawala. Ang tanga-tanga ko, deserve ko ang nangyari sa akin. Kailangan kong pirmahan ang mga papeles at pakawalan siya. Naging abala ako sa Berlin, ini-edit ang daan-daang oras ng video at nagdaragdag ng konteksto. Naging mahirap ang pagdabang dahil ginagawa ko ito sa Ingles at Aleman. Nakakatuwa ang closed captioning, pero maraming trabaho. Ang bilis ng mga nakaraang buwan. Nagpadala ako kay David ng ilang email na may maiikling video at larawan mula sa kanyang Honda sa Africa. Mukha siyang maayos sa mga video, kahit na doon sa itinapon niya ang kanyang motorsiklo. Nagtawanan kami ng husto. Hiningi ko sa kaibigan ko, na ang asawa ay nagtatrabaho sa gobyerno, na ik-ek si David bago kami maglakbay sa Africa, para matiyak na siya nga ang sinasabi niya. Salamat na lang at siya nga. Kamakailan, hiniling ko kay Ingrid na ipa-update sa kanyang asawa, si Nick, ang tungkol kay David. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari nang hindi direkta na tinatanong si David. Nalaman ni Nick na si David ay bumalik na sa pagtatrabaho sa at nagsampa na ng diborsyo ang kanyang abogado. Nakarehistro ang aplikasyon ilang linggo na ang nakalipas, kaya opisyal na siyang diborsyado sa lalong madaling panahon. Maganda iyon dahil mayroon akong mahalagang balita para sa kanya, ngunit bago ko sabihin sa kanya, kailangan kong asikasuhin ang ilang bagay sa Amerika. Taos-puso akong umaasa na akagagalat niya ang balita ko. Kailangan kong sabihin kay David ang balita, pero hindi ko gagawin iyon habang galit pa rin siya sa kanyang ex-wife. Kailangan kong ituon niya sa akin ang kanyang pansin, marahil ay mas maraming oras, ngunit hindi na masyadong matagal. Yehey! Diborsyado na ako. Opisyal na ito ngayon. Nasa kamay ko ang papel. Salamat sa Diyos. Ngayon ay makakapagpatuloy na ako at magagawa ko na ang mga bagay na gusto kong gawin. Kailangan ko munang malaman ang ilang bagay. Madalas tumatawag at sumusulat si Emma tungkol sa kanyang libro at mga video. Nagpapadala siya ng mga video na kadalasan ay tungkol sa akin na gumagawa ng mga bagay na hanggal tulad ng pagtapon sa aking bike o muntik ng bumangga sa mga baka dahil hindi ako nag-iingat. Nagtawanan kami ng husto. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa buhay ko, kabilang ang pagbisita ni Dayan, umaasa ng kapatawaran at pakikipagkasundo. Ang kawalang galang na ipinakita ni Dayan ay ang huling patak para sa akin. Ang pag-alam tungkol sa kanyang affair ay nagpatibay sa aking desisyon, walang nang babalikan. Nakinig si Emma sa aking pagbubulalas at pagkatapos ay sinabi niya na kailangan na niyang umalis ngunit mag-i-email siya sa akin sa lalong madaling panahon. Nabanggit niya na mayroon siyang announcement para sa akin sa loob ng ilang linggo, ngunit kailangan kong maghintay. Akala ko ito ay tungkol sa kanyang libro. Isang linggo pagkatapos ng diborsyo, nasa Albany Airport ako, handa nang lumipad patungong Berlin sa pamamagitan ng Chicago at London. 15 oras na biyahe ito, at darating ako ng mga tanghali. Kailangan kong makita si Emma. Halos 2 buwan na. Kailangan kong malaman kung may natitira pa sa pagitan namin. Kung wala, aalamin ko ang aking mga susunod na hakbang, posibleng sa Doctors Without Borders. Lumapag ako sa Berlin, dumaan sa customs, kinuha ang bag ko, at sumakay ng taxi papunta sa Parkview Hotel sa Alexanderplatz. Pagkatapos mag-check-in, maligo, at kumain, umalis ako para hanapin ang opisina ni Emma, gamit ang Google Maps. Naglakad ako papunta sa kanyang gusali, dumating ako ng mga 4 PM kung ayaw niya akong makita, maglilibot ako bilang turista hanggang sa flight ko pauwi. Nakakagulat, 15 minuto lang ang layo ng kanyang opisina. Nakita ko ang opisina ng kanyang kumpanya sa directory sa lobby at sumakay sa elevator. Sa reception, binati ako ng isang dalaga sa Aleman. Hiniling ko na makita si Emma Fisher. Mukha siyang nagulat, tumawag, at sinabi na si Emma, o ibang tao,
ay darating sa lalong madaling panahon. Itinuro niya ang ilang upuang gawa sa katad para hintayin ko. Habang naghihintay ako, tumawag siya ulit, nagsasalita ng mahina at mabilis sa Aleman, at sumulyap sa akin ng ilang beses. Tiningnan din ako ng ilang babaeng dumadaan. Pakiramdam ko ay sinusuri ako. Sa wakas, lumapit sa akin ang isa pang kaakit-akit na babae. Dr. Walters. Oo, sumunod po kayo sa akin. Napagtanto ko na nagpakilala ako bilang David Walters, hindi Dr. Walters. Mas marami silang alam tungkol sa akin kaysa sa akala ko. Naglakad kami sa makikintab na mga opisina na gawa sa salamin at bakal, at marami ring kababaihan ang sumulyap sa akin. Palihim kong sinuri ang aking fly, nakasara ito. Nagtaka ako kung may announcement tungkol sa isang kakaibang Amerikano sa mga hallway. Pagkatapos ng tila mahabang lakad, nakita ko si Emma na papalapit sa kanto, nakangiti. Tumakbo siya sa akin, niyakap ako ng mahigpit, at hinalikan ako sa labi. May mga nanunood. Diyos ko, David, kailan ka nakarating sa Berlin? Tanong niya. Ilang oras pa lang. Nagpunta ako sa hotel para maglinis bago pumunta rito. Ayokong magmukhang pulubi at manganib na palayasin ng security, sagot ko. Hinawakan ni Emma ang kamay ko, at pumunta kami sa kanyang editing room. Gusto niyang ipakita sa akin ang kanyang trabaho sa mga video mula sa aming mga paglalakbay. Si Emma ay nakasuot ng mahabang itim na palda at puting blusa, ibang-iba sa gamit sa motorsiklo na nakasanayan ko. Maganda siya, ngunit ang pinakamagandang alaala ko ay ang pagiging hubad niya. Nagpa siya akong sumabay sa agos at tingnan kung ano ang mangyayari. Sa loob ng ilang oras, pinag-usapan namin ang tungkol sa kanyang libro at mga video. Ang ilan ay mapupunta sa YouTube, at ang karamihan ay mapupunta sa website ng publisher na may subscription. May oras ka ba para makipaghapunan sa akin? Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa iyo maliban sa iyong libro, at mayroon akong ilang bagay na ibabahagi tungkol sa aking buhay, sabi ko. Gaano ka katagal pwedeng manatili? Tanong niya. Pwede akong manatili ng ilang araw. Ang return flight ko ay sa loob ng 3 araw, pero pwede ko itong baguhin kung kailangan. Ano ang nasa isip mo? Nagtataka ako kung hinihiling niya sa akin na magtagal o iniisip niya kung kailan ako palalayasin. Maingat ako. Gusto kong makilala mo ang pamilya ko. Marami na akong naikwento sa kanila tungkol sa iyo, at sabik na silang makilala ka, sabi niya. Nagulat ako. Oh, siguro kaya ko iyon. Pero una, kailangan kong kumain at subukan ng isang masarap na German beer. Pwede kitang makita pagkatapos ng trabaho. Hindi ka pwede. Aalis na ako sa iyo ngayon. Ilang buwan na kitang hindi nakikita, at mayroon akong mahalagang balita, pagpumilit niya. Pagkatapos ng iyong balita, dagdag ko. Habang papalabas kami, lumingon ang mga tao para panoorin kami. Papunta pabalik sa hotel ko, tinanong ko kung saan siya nakatira. Sinabi niya na mayroon siyang apartment malapit. Sandali akong nagtaka kung mayroon siyang asawa, ang huling bagay na gusto ko ay maging kabit. Ang paglalakbay sa Africa ay nagpapadali sa pagtatago ng ganoong mga bagay, ngunit ang realidad ay mabilis na dumadating sa tahanan. Napagtanto ko na hindi ko alam ang tungkol kay Emma tulad ng kailangan ko. Sa aking kwarto sa hotel, agad kaming naghalikan ng masidhi ni Emma. Mabilis na nahubad ang aming mga damit, at nakahubad na kami sa kama. Muli kong nakilala ang kanyang haplos, napagtanto ko kung gaano ko siya na-miss. Pagkatapos ng bangungot ng aking kasal, ang makasama si Emma ay nagparamdam sa akin na tao ulit ako. Ayokong matapos ito. Halos 9:00 na nang bumangon kami para maligo at kumain. Nagtagal kami sa restaurant ng hotel, na may masarap na pagkain at beer. Nag-order si Emma ng Diet Coke, nakakaiba dahil gusto niya kadalasan ng beer. Bakit gusto akong makilala ng pamilya mo? Tanong ko. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa iyo at sa ating mga paglalakbay sa Africa. Sabik silang makilala ka dahil galing ka sa US.
Binibisita ng mga magulang ko ang aking tiyahin sa Florida ng maraming beses. Nakatira siya malapit sa Tampa sa loob ng ilang bahagi ng taon, kung saan maganda ang panahon, lalo na para sa kanyang arthritis, tumawa si Emma. Pwede nating bisitahin ang mga magulang ko bukas kung gusto mo. 6 na oras na biyahe sa tren iyon. Saan sila nakatira? Tanong ko. Sa Timog. Nagtrabaho ang tatay ko bilang isang inhinyero sa Volkswagen, nagde-develop ng mga sistema ng produksyon. Accountant ang nanay ko, ngunit pareho na silang retirado. Tatawagan ko sila para ipaalam sa kanila na bibisita tayo. Nagpasya akong sumabay sa Agos. Pagkatapos ay nagtanong si Emma, kaya, opisyal na malaya ka na. Ngumiti ako ng malapad. Oo, at mayroon akong papeles para patunayan ito. Inilabas ko ang mga papeles ng diborsyo. Sinuri ito ni Emma. Congratulations! Ano ang pakiramdam? Maganda. Hindi maiiwasan pagkatapos kong malaman na nakasama niya ang kanyang boyfriend sa loob ng halos 2 taon. Ayaw niyang makasama ako. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Tanong niya. Mayroon sigurong motibo ang kanyang mga tanong, dadalhin niya ako para makilala ang kanyang pamilya, at sinusuri ako. Hindi ako sigurado kung gaano katagal ko gustong manatili sa Albany. Malaki ang ibabayad sa akin ng ospital, pero masyadong maraming alaala. Kailangan kong galugarin ang mas maraming bahagi ng mundo. Binigyan mo ako ng travel bug, sabi ko nang nakangiti. Ngumiti pabalik si Emma. Ginugol namin ang gabi sa aking kwarto sa hotel, at kinabukasan, nagpunta kami sa apartment ni Emma para mag-empake siya. Pagkatapos ng ilang tawag sa telepono, sumakay kami ng taxi papunta sa istasyon ng tren. Gusto ko ang mga European train, tumatakbo sila sa tamang oras at may mas kaunting paranoid na seguridad kaysa sa mga airport. Nakita namin ang aming mga upuan at nanatili. Nang dumating kami sa sinalubong kami ng isang mag-asawang nasa kanilang 60s. Kamukha ni Emma ang kanyang ina, may parehong mga mata at buhok, ngunit mayroon siyang ngiti ng kanyang ama. Nakita namin ang pinagtagpi-tagping station wagon ng kanyang ama at nagmaneho papunta sa kanilang bahay. Ang kanilang bahay ay luma ngunit nasa mahusay na kondisyon, na may mga modernong appliances. Kinumpleto ko ang kanyang ama, si Carl. Sinasabi na ang aking ama, isang builder, ay aaprobahan ang trabahong ginawa niya. Tila nasiyahan si Carl. Inalok ako ng beer, at kumuha si Emma ng mga inumin para sa lahat. Umupo kami, at agad silang nagtanong, kaya, Amerikano ka? Saan sa Amerika? Albany, New York, hilaga ng New York City, mga 2.5 oras ang layo. Sagot ko. Bumalik si Emma kasama ang mga inumin, beer para kay Carl at sa akin, pulang alak para sa kanyang ina, at iced water para sa kanyang sarili. Umupo kami sa sala, at habang lumalaki ang katahimikan na hindi komportable sa ilalim ng matinding titig ng kanyang mga magulang, nagsimula ako ng usapan. Ang pinakamagandang paraan para ma-engage ang mga tao ay ang magtanong tungkol sa kanilang sarili. Mabilis na nagsimulang magsalita si Carl tungkol sa Volkswagen at sa kanyang trabaho. Ang ina ni Emma, si Maria, ay mas mahinhin. Nagtrabaho siya sa isang malaking accounting firm sa loob ng maraming taon, pangunahin sa auditing. Nagretiro siya nang gawin iyon ni Carl, at nagplano silang maglakbay, lalo na sa mas maiinit na lugar. Gusto nilang bumili ng bahay bakasyunan sa Espanya o Greece, isang lugar na mainit sa taglamig. Sa Alemanya, masyadong malamig para sa kanila, at karapat-dapat silang magpahinga mula sa lamig. Mayroon silang mga kaibigan na gumagawa rin ng pareho, kaya nagplano silang maghanap ng lugar na malapit. Bumili ang mga magulang ko ng malaking van para makita ang bansa at sirain ang kanilang mga apo, sabi ko. Inaasahan nilang madadagdagan ko ang bilang ng mga apo, pero hindi ito nangyari. Samantala, inihahanda ang hapunan sa kusina. Nagsalita si Carl tungkol sa German engineering at beer habang pinapanood ako ni Emma. Dahil sa akin kaya sumali si Emma sa motorcycling.
Buong pagmamalaking binanggit ni Carl, nagmamay-ari ako ng mga motorsiklo halos buong buhay ko at mayroon pa rin akong BMW 1200 para sa malalayong paglalakbay at mas maliit na bike para sa mga lokal na biyahe. Madalas sumasakay sa akin si Maria sa aming mga biyahe. Bukas, ipapakita ko sa iyo ang aking mga motorsiklo, pero ngayong gabi, tamasahin natin ang hapunan. Pakiramdam ko ay sinusuri ako, tulad ng sa isang job interview. Inaasahan kong makakuha ng hiwalay na kwarto mula kay Emma ngunit nagulat akong makakita ng mga sariwang tuwalya para sa aming dalawa sa parehong kwarto. Nang humiga kami sa kama, iniwan ko ang aking underwear. Bakit mo ginagawa iyan? Tanong ni Emma, sabay turo sa aking boxers. Dahil nasa bahay tayo ng iyong mga magulang, at hindi tama na maghubad dito, sagot ko. Tumawa siya. Natutulog silang hubad sa buong buhay nila. Tanggalin mo na. Gusto kitang malapit sa akin. Bamulong ako. Gaano katagal? Hindi gumalaw si Emma. Oo. Gaano katagal? Gaano karaming oras? Para saan? Ilang linggo. Naaalala mo na doktor ako, di ba? Alam ko kung ano ang hitsura ng isang buntis. Mayroon kang maliit na bukol, kaya siguro 3 at kalahating buwan. Diyos ko, kinanekta ko ang mga tuldok. Magiging ama na ako. Ngumiti si Emma at inilabas ang isang plastic na test na may 2 asul na guhit. Nakakita ako ng doktor sa Berlin 1 buwan na ang nakalipas. May appointment ako sa ultrasound sa loob ng 1 linggo. Handa na akong magpatuloy bilang magkaibigan, hindi magkasintahan, alam ang ginagawa ng oras at distansya sa mga relasyon, ngunit ang isang bahagi ko ay gustong buhayin ang aming koneksyon. Bumangon ako sa kama, kumuha ng isang bagay mula sa aking bag, at bumalik. Dinala ko ito kung sakaling, sabi ko, sabay bukas ng isang maliit na kahon at paglabas ng isang singsing. Papakasalan mo ba ako? Lumiwanag ang kanyang mukha. Oo, oo, oo. Niyakap ko ng mahigpit si Emma. Pagkatapos ay naalala ko na may iba pang gustong makarinig ng balita. Mabilis akong nagbihis at nakita ang kanyang mga magulang sa hallway. Lalabas na kami, nagbihis si Emma, at nagpunta kaming lahat sa sala para ibahagi ang balita. Alam na ni Maria na buntis ang kanyang anak, alam palagi ng mga ina. Hindi nagalit si Carl nang malaman na magpapakasal ang kanyang anak sa isang Amerikano. Ano ang masasabi ko? Nagpakasal kami sa Berlin kasama sina Maria, Carl, ilang kaibigan, at ilang kasamahan mula sa publishing house, mga 30 tao sa kabuuan. Nang dumating ako sa opisina, mabilis na kumalat ang balita na naruroon ang Amerikanong pinag-uusapan ni Emma, at gusto nilang makita ang doktor na sumasakay sa motorsiklo. Gumawa kami ng ilang desisyon, kabilang ang paglipat sa Albany para mapalapit sa aking pamilya at bigyan sina Maria at Carl ng lugar na bisitahin. Nakipag-ayos ako sa ospital para sa mas maikling shift cycle at mas kaunting sahod para makagugol ng mas maraming oras sa aking buntis na asawa. Ang mga sumunod na buwan ay naging abala. Umunlad ang pagbubuntis ni Emma, at nakahanap kami ng magandang bahay na may 4 na silid-tulugan malapit sa lugar ng aking kapatid, perpekto para sa pagpapalaki ng mga bata. Si Marcy at Emma ay abala sa pagdekorasyon at pagpaplano para sa aming lumalaking pamilya. Si Emma Maria Fisher Walters ay nagsilang ng magagandang kambal na babae, na tumitimbang ng halos 6 pounds bawat isa. Ang aming buhay ay naging isang buhawi ng pagpapakain, pagpapalit ng lampin, at mga gabing walang tulog. Si Maria at ang aking ina ay nagtunggalian ng husto upang maging pinakamahusay na lola, habang sina tatay at Carl ay nagtunggalian upang lampasan ang isa't isa sa mga pag-aayos sa bahay. Mayroon silang malalaking plano para sa aming bahay, at nagpasya akong hayaan silang magpatuloy. Noong tila sinipa ako ng buhay, may lumabas na maganda dito. Nawala ko ang aking unang asawa dahil sa kanyang pagtataksil, na itinago niya sa akin sa loob ng mahabang panahon, na humantong sa pagtatapos ng aming kasal. Nakonsensya ako, pero pinili niyang manloko. Ang pagkikita kay Emma ay isang pagkakataon.
Kung hindi ako nagkaroon ng flat tire sa Newfoundland habang kumakain ng ice cream, marahil ay hindi ko siya makikilala. Ang pagkikita sa kanya ay ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa akin. Ngayon ay mayroon akong bagong buhay, isang kahanga-hangang asawa, 2 anak, at isang kinabukasan na aabangan. Ito ang buhay na gusto ko. 2 araw pagkatapos bumalik kami ni David sa Berlin sa pamamagitan ng tren. Marami kaming dapat gawin, at gusto ko siyang makasama sa aking ultrasound appointment. Ginugol ni David ang oras sa telepono sa kanyang ospital at sa kanyang pamilya upang ibahagi ang aming balita. Sumigaw ang kanyang ina at ama sa ingay ng kanyang kapatid, kanyang asawa, at kanilang mga anak. Narinig ko ang mga parirala tulad ng, magpapakasal si David sa babaeng Aleman na iyon mula sa Africa. Tuwang-tuwa sila tungkol sa aming engagement, at lalo na nabuntis ako. Sinabi ko sa publisher na magpapahinga ako ngunit magtatrabaho mula sa bahay sa libro at mga video hanggat maaari. Sa ultrasound, nakakuha kami ng nakakagulat na balita. Nagpatakbo ang doktor ng wand sa aking tiyan para hanapin ang tibok ng puso. Tinitigan ni David ang monitor, at nakita ko ang isang ngiti sa kanyang mukha, na nagpapahiwatig na maayos ang lahat. Nag-ingay ang doktor at ipinarinig sa amin ang tibok ng puso, ngunit pagkatapos ay narinig kong sinabi ni David, "Oh wow," na nagulat sa akin. Gumawa ang makina ng mabilis na tunog ng tibok ng puso. Tumingin sa akin si David, magkakaroon tayo ng kambal. Ngumiti ang doktor, at umiyak ako. Nakuha ko ang huling mga salita ilang sandali pagkatapos lumipat sa Amerika. Namimili ako ng mga muebles ng bata sa IKEA kasama ang aking hipag, si Marcy. May babaeng nakatingin kay Marcy, malinaw na nakikilala siya. Lumingon si Marcy at kinausap siya. Hi, Dayan. Iyon na iyon, walang mga paligoy-ligoy. Alam ko kung sino si Dayan ngunit hindi ko pa siya nakikita. Siya ang ex-wife ni David, ang isa na nagkaroon ng affair hanggang sa malaman ni David. Hi Marcy, kumusta? Sabi ni Dayan. Lumingon ako, ipinapakita ang aking napakalaking buntis na tiyan. Medyo maganda si Dayan. Ipinakilala ako ni Marcy ng may diin. Dian, ito si Emma, asawa ni David. Namimili kami ng mga muebles ng sanggol. Magkakaroon siya ng kambal. Hinawakan ni Marcy ang kamay ko, at umalis kami. Sa ilalim ng kanyang hininga, binulong ni Marcy ang strumpet. Kinuha namin ang aming mga binili, isinakay sa truck, at kumain. Ikinwento sa akin ni Marcy ang kwento ni Dayan, na karamihan ay alam ko na, ngunit nakatulong na marinig ito mula sa kanyang pananaw. Hindi pinag-uusapan ng pamilya ni David si Dayan, luma na siyang balita, pinakamagandang kalimutan. Nang gabing iyon nang umuwi si David, nagtalik kami. Ang makasama siya ay palaging may parehong epekto. Napanaginipan ko kaming nakasakay sa motorsiklo at naglalakbay. Habang maaaring hindi iyon mangyari sa lalong madaling panahon, inalok ng mga magulang ni David ang kanilang motorhome para sa mga biyahe kasama ang mga bata. Maaaring mangolekta ng alikabok ang mga motorsiklo sa ngayon, ngunit iisipin ko ito. Maaaring maging masaya.